Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Nagsimula ang kwento ng sinimulan ang proseso ng pag-alis ng lason. Naramdaman ni Siris ang bigat ng hangin, at nakulong siya sa loob ng sariling katawan. Bawat galaw niya ay mabigat, na para bang may mga tanikalang lason na humihila sa kanya pababa. Patuloy siyang nababalutan ng lason sa kanyang katawan, hirap na hirap siyang mag-focus habang unti-unting nanghihina ang lakas niya. Nararamdaman niya ang dumi na lalong kumakalat sa loob, na nagbabantang ubusin siya. Ipinaliwanag ng Saintess na ang tubig ay sumisimbolo sa kamalayan ng katawan ni Siris, at habang nasa ilalim ng tubig sila, kailangan niyang gamitin ang second-level purification magic upang gumawa ng pananggalang sa paligid niya. Inutusan niya si Siris na gamitin ang kanyang kagustuhan at makipag-ugnayan sa sarili niyang mahika para mabuhay at makawala sa lason. Habang naghihintay si Siris, lalong humigpit ang mga alon ng lason sa paligid niya. Samantala, sinimulan na ng Saintess ang kanyang spell. Mahina ang tinig niya, ngunit umalangaw sa tubig habang idineklara niyang nagsisimula na ang proseso. Bigla, itinakda ng sistema si Mia bilang target, kaya't naramdaman niya ang kakaibang init at pagkabalisa sa katawan. Nagulat siya at kumurap, napagtanto niyang may problema sa koneksyon ng mahika. Sa sandaling iyon, nagsimulang mawala ang lason sa paligid ni Siris, na tila maitim na usok na naglalaho sa agos, gumaan ang pakiramdam sa tubig habang nagre-react ng positibo ang katawan niya sa mahika ni Mia. Matapos matagumpay na buhayin ni Mia ang pananggalang, ipinayo niya kay Siris na oras na upang lamusong ng mas malalim at sugurin ang lason mula sa loob. Tumango si Siris ng mariin at sinabing susubukan niya, tinuon ang lahat ng kanyang focus para sa gagawin. Sumisid siya sa kailaliman ng kanyang mundo ng espiritu, ang kanyang figure ay dumulas pababa patungo sa sentro ng lason. May mga galamain ng dumi na humahampas sa kanya, ngunit natutunaw agad pagdampi sa nagliliwanag na pananggalang na bumabalot sa kanya. Lalo pang lamusong si Siris, sinisira ang bawat alon ng lason habang ang kapangyarihan ng Saintess ay bumabalot sa kanya na parang banal na baluti. Walang humpay siyang sumulong, desididong linisin ang sarili kahit anong mangyari. Gayunpaman, kahit napakiramdam niya ay napakatagal na niya lumalangoy, napagtanto ni Siris na hindi siya lumalapit sa pinagmulan ng lason, gaano man siya kalayo maglakbay, tila walang katapusan ang distansya. Dahil dito, ipinaliwanag ni Mia na hindi mahalaga ang pisikal na distansya sa ganitong uri ng mundo ng kamalayan. Ang mukhang malapit ay maaaring malayo, at hindi pwedeng pagkatiwalaan ang nakikita lang. Samantala, patuloy na ikinukuskus ni Mia ang kanyang mga paanang may pagkabalisa upang panatilihin ang lakas ng pananggalang. Nararamdaman niya ang mabilis na pagkaubos ng kanyang enerhiya, ngunit tumanggi siyang hayaang masira ang kalasag. Bukod sa panghihina, isang kakaibang, masayang init ang nagsimulang kumalat mula sa kanyang mga paa, na nakapagpagulo sa kanya. Nakakaabala ang pakiramdam, at bahagyang nanginginig ang katawan niya. Ibinunyag ng sistema ang dahilan, tumaas ang favorability sa 21%, na nagpapahiwatig ng kanyang lumalaking emosyonal na koneksyon kay Siris. Ang reaksyon niya ay hindi na lamang espiritual kundi malalim na pisikal din. Nagsimulang lumala ang mga pangyayari ng may mga bitak na nabuo sa pananggalang, at nagsimulang pumasok ang tubig sa loob. Ang dating protektibong bula ay nagsimulang gumuho sa paligid ni Siris. Nataranta, sumigaw si Siris sa Saintess, na ang pananggalang ay nagkakabiyak at umaagos ang tubig. Lumakas ang boses niya habang dinadala siya ng takot. Inamin ng Saintess na humihina ang kanyang purification magic at ipinagtapat na hindi niya maintindihan kung bakit. Kumabog ang puso niya habang napagtanto niyang nawawala ang kadalisayan ng kanyang focus. Mabilis na tumaas ang favorability sa 47%, at kasabay na ito, nagsimulang lumabas ang mas madidilim na emosyon. Binalaan niya si Siris na itigil ang mga hindi nararapat na pag-iisip, dahil ang kadumihan ay magiging sanhi ng ganap na pagkabigo ng mahika. Ngunit huli na ang lahat. Muling nakulong si Siris, lalong humigpit ang lason hanggang sa halos hindi na siya makahinga.
Ang dating maliwanag na pananggalang ay nagsimulang maging abo. Sinubukan ni Mia na ayusin ang pananggalang, naging balisa ang kanyang galaw habang patuloy niya ang kanyang foot-based purification technique. Mas mabilis siyang kumilos, nagpupumilit na mabawi ang kontrol sa kanyang mahika. Namula ang mukha niya habang ang favorability ay umabot sa 69% at nilamon siya ng mga sensasyon. Naguluhan siya, hindi niya alam kung ang pakiramdam ba ay kasiyahan o sakit. Habang nawawalan na ng kontrol sa sitwasyon, nagsimulang malunod si Ceres, nanghihina ang katawan habang tuluyang gumuho ang pananggalang. Nagsimula siyang lumunin ng dilim ng kawalan ng malay. Bago pa siya tuluyang maubusan ng hininga, damilat si Ceres habang nagbalik sa realidad. Huminga siya ng malalim habang nanginginig ang katawan niya sa lupa. Nakatayo ang Saintess sa tabi niya na may kakaibang ngiti, na nagpapakita ng higit pa sa mga salita ang kanyang ekspresyon. Ang favorability ay nasa 87% na ngayon, malinaw na gulong-gulo ang isip niya sa nangyari. Malinaw na nagkaroon siya ng pagtingin dito sa proseso, at ang kanyang isip ay naguluhan ng mga di pamilyar na damdamin. Patuloy siyang gumagalaw ng hindi sinasadya, na para bang gusto niyang ipagpatuloy ang paglilinis. Habang lumalabo ang kanyang isip, tumaas ang favorability sa 71%, at nakaramdam siya ng pagnanais na patuloy na apakan siya. Nagbalik ang init kanina, mas malakas kaysa dati. Mabilis na ibinalik ni Ceres ang atensyon niya sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan niya. Kinurap-kurap ng Saintess ang mata at sa wakas ay napagtanto ang ginagawa niya. Tinanong ng Saintess kung nakabalik na ba sa realidad si Ceres, nanginginig ngunit nakahinga ng maluwag ang kanyang boses. Kinumpirma ni Ceres na oo, na nangangahulugang hindi naging matagumpay ang paggamot. Mukha siyang tuliro, kumakabog ang puso na parang sasabog. Nagsimulang lumitaw ang kahihiyan sa kanya habang sinusubukan niyang unawain ang kanyang emosyon. Kakaiba ang pakiramdam ng kanyang katawan, at ang isip niya ay puno ng pagkakasala at pagkalito. Kinumbinsi niya ang sarili na ang mga hindi gustong damdaming ito ang dahilan kung bakit nabigo ang paglilinis at tahimik siyang nangako na itatago ang insidente. Pagkatapos, sinabi ng Saintess na tapos na ang paggamot, na ikinadismaya ni Ceres. Tinanong niya kung hindi ba niya kayang alisin ng buo ang lason, at inamin niya na kahit kaya ng Holy See na gamutin ang anumang lason, natatangi ang kaso niya at mangangailangan ng oras. Siniguro niya kay Ceres na kapag nakahanap siya ng paraan upang maabot ang pinagmulan ng kanyang lason, ipapaalam niya agad. Sa ngayon, kaya lang niyang gamutin ang panlabas na sugat ni Ceres at patatagin ang kanyang katawan. Bago umalis, sinabi niya kay Ceres na palagi siyang malugod na tatanggapin sa Holy See kung kailangan niya ng tulong. Panghuli, ipinakilala niya ang sarili bilang Lilia, mahinahon at taos-puso ang kanyang boses. Pagkatapos na ito, magiliw siyang lumakad palayo, nagpaalam kay Ceres habang ang kanyang figure ay naglaho sa koridor. Mahina ang pag-alingaw ng kanyang mga hakbang, nag-iwan ng matagal na init sa hangin. Naiwan si Ceres na malalim ang iniisip, na pagtanto niya na si Azeroth lang marahil ang makakagamot sa kanyang lason. Tumigas ang determinasyon sa kanyang mga mata habang naghahanda siya para sa susunod. Samantala, nagtatago si Lilia sa likod ng haligi sa labas, nakasandal ang likod sa pader habang bumibilis ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga hormone ay hindi makontrol, at nakaramdam siya ng kakaibang init na umaalab sa loob niya. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang katawan na may nanginginig na mga kamay at namumulang pisngi. Ang pagkalito ay bumalat sa kanyang isip habang nagtataka siya kung bakit siya nakakaramdam ng sobrang buhay. Nararamdaman niya ang pagkakaiba, nalulula, ngunit lihim na namangha sa sensasyon na nananatili pa rin sa kanya. Ang alaala ng presensya ni Ceres ay tumatangging maglaho. Sa susunod na eksena, makikita si Cyrus na hinahagis at sinisipa ng kanyang galit na kuya. Nanginginig ang kwarto sa galit ng lalaki habang sinisermonan si Cyrus dahil sa paulit-ulit niyang pagkabigo. Pinagalitan siya ng kuya dahil sa pagiging walang silbi, hindi makatapos kahit ang pinakasimpleng misyon.
Lalo pang umapuwi ang galit niya sa bawat salita. Desperado, mabilis na ipinaliwanag ni Cyrus na nasangkot ang presidente sa pagkakataong ito, umaasang may pagtanggol ang sarili. Ngunit pinutol siya ng mariinang kuya, tumangging makinig sa anumang dahilan. Inihagis ng nakatatanda ang isang sobre kay Cyrus at inutusan siyang kunin ito. Umalangaw-ngaw ang tunog ng papel na tumama sa sahig sa tensyonadong kwarto. Naguluhan, tinanong ni Cyrus kung ano iyon, at inihayag ng kuya niya na mapaiyon patungo sa A-rank dungeon na kilala bilang Shia. Puno ng gulat ang mga mata ni Cyrus habang napagtanto niya ang panganib na pinapadalhan sa kanya. Nagtalo siya na ang boss ng Shia ay isang S-rank na halimaw, malayo sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Ang pagpasok sa dungeon na iyon ay magiging pagpapakamatay. Gayunpaman, ngumisi ang nakatatanda at ipinaliwanag na pinalalanan ng mga bayani mula sa K ang halimaw. Kahit ang mga F-rank hero ay kaya na itong harapin ngayon, ngunit sinigurado niyang hindi kumalat ang balitang iyon. Ito ang kanilang oportunidad na umatake muna at kumuha ng kaligayahan bago pa may makakaalam. Ang plano ay mapanganib ngunit napakatalino. Nang marinig ito, ang takot ni Cyrus ay naging pananabik. Lumiwanag ang kanyang mga mata sa ambisyon. Nangako siyang aalagaan niya iyon at patutunayan ang sarili na karapat-dapat sa tiwala ng kanyang kuya. Gayunpaman, ang kanyang kumpiyansa ay maaaring mali, dahil sa kaibuturan ng dungeon, muling gumagalaw ang halimaw na si Shia. Nagbabantay si Azeroth malapit, inaalagaan ang nilalang na may madilim na layunin. Pinapakain ni Azeroth ang halimaw ng sarili niyang dugo, inuutusan itong lubusang magpagaling. Ang likido ay nagliliwanag ng kulay pula habang tumutulo sa bibig ng halimaw. Kinagatan ng halimaw ang dugo ng may pagkauhaw, nagbabalik ang lakas sa malaking katawan na ito. Kumalma ang paghinga na ito habang bumabalik ang kapangyarihan sa kanyang ugat. Pagkalipas ng ilang sandali, naglabas ito ng malakas na dagandong na yumanig sa mga pader ng kuweba. Nakatayo muli ang nilalang, ganap na nabuhay at nag-aapoy sa galit. Humininga ito ng malalim, nakahinga ng maluwag na nakatakas sa bingit ng kamatayan. Puno ng pasasalamat ang halimaw na puso na ito habang humarap kay Azeroth. Nangako ang halimaw ng katapatan, sumusumpa na babayaran ang utang na loob kahit anong mangyari. Ang kanyang debosyon kay Azeroth ay mas malakas kaysa dati. Gaya ng inaasahan, ang hiling ni Azeroth ay simpleng ngunit nakakakilabot. Inuutusan niya ang nilalang na pumatay ng isang tao para sa kanya. Ang kanyang boses ay may dalang bigat ng madilim na awtoridad. At natural, ang target ay walang iba kundi ang ating bida, si Cyrus, na naghahanap na sa bakas ni Azeroth. Ang kapalaran ng dalawa ay nakatakdang muling magkabangga. Nagtataka si Cyrus kung gaano nakalayo si Azeroth. Hindi niya alam na ang dilim na hinahanap niya ay naghahanda na para sa kanyang pagdating. Ang entablado para sa kanilang susunod na engkwentro ay naihanda na. Ang masigasig na Vice President ay nagbigay ng taos-pusong papuri sa miyembro ng guild, kinikilala ang kanyang mahalaga at malaking kontribusyon sa kanilang organisasyon. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na ang Z-Area ay magsisimula ng kooperasyon sa Holy See, isang bagong alyansa na malaki na ang naitulong para tumaas ang pinagsamang lakas ng operasyon nila. Tiniyak ng Vice President sa bida na kung may mga tiyak na hiling o pangangailangan, handa ang guild na tugunan ang mga ito. Dahil dito, walang pag-aatubili, sinunggaban ni Cyrus ang pagkakataon at formal na hiniling ang posisyon ng kapitan sa loob ng guild. Ang pagkakamit ng ranggong ito ay magbibigay sa kanya ng kinakailangang awtoridad upang makapili ng mag-isa kung aling mapanganib na dungeon ang personal niyang pupuntahan. Ang kontrol na ito ay mahalaga para sa kanyang agaran at matitinding layunin. Mabilis na pumayag ang Vice President na ibigay kay Cyrus ang kanyang hiling, kinukumpirma ang agarang promosyon. Pagkatapos, sinabi ni Cyrus ang kanyang matinding intensyon na umuwi kaagad upang tapusin ang kanyang huling paghahanda, na may planong umalis sa lungsod bago magtanghali. Sa matinding kaalaman na may 49 na araw na lang siyang natitirang mabuhay, lubos siyang nakatuon na hindi mag-aksaya pa ng mahalagang oras.
Nagpahayag ng pag-aalala ang Vice President at nagtanong tungkol sa bigla at matinding pagmamadali. Itinuro niya na kasalukuyang kulang sa tauhan ang guild at ang karaniwan, burokratikong proseso para sa promosyon ng isang bagong kapitan ay maaaring hindi matapos ng ganap sa kinakailangang deadline ng tanghali. Ang mga itinatag na pamamaraan ay madalas na nangangailangan ng maraming papeles at formalidad. Sa tumpak na sandaling iyon, ang mabilis mag-isip na sekretarya ay sumingit sa usapan, nag-alok ng kanyang agarang tulong upang mapabilis ang promosyon. Kinumpirma niya ang kanyang pagkakaalam sa pinabilis na pamamaraan at sinabing tiwala siyang makumplito ito bago magtanghali. Talagang nagulat si Siri sa kanyang kusa at matulunging intervention. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na ang proactive na pagsisikap na ito ay inilaan bilang isang taos-pusong pasasalamat para sa bida, na nagbigay ng nararapat na pisikal na parusa kay Cyrus. Habang nagsasalita siya, bahagya siyang namula. Nagkaroon ng itsura ng isang Yuwu girl na biglang nahihiya tungkol sa paksa ni Cyrus. Ang kanyang kilos ay kapansin-pansing malambot at nahihiya. Kalaunan ng umagang iyon, ang bida ay dumating na sa wakas sa sarili niyang bahay. Isang malaking ginhawa ang bumalot sa kanya nang tawirin niya ang pamilyar na pasukan pagkatapos ng isang nakakapagod at punong-puno ng pangyayari na panahon. Handa na siyang magpahinga at ayusin ang kanyang mga iniisip. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, isang figure na nagngangalang Yug ang naroon upang batiin siya ng mainit sa kanyang pagdating. Ang kapansin-pansing tanda ay ang ibabang kalahati ng kanyang katawan, na nababalutan ng isang tradisyonal na maid outfit. Ang hindi inaasahang tanawin na ito ay agad na nagtakda ng isang kakaibang tono para sa kanyang pag-uwi. Lubos na nagulat si Siris nang makita siyang nakasuot ng nakakagulat na damit na ito. Mabilis niyang ipinagbigay alam sa kanya na masinsinan niyang nilinis ang bawat bahagi ng tirahan at naubos din ang lahat ng kasalukuyang supply ng pagkain. Ang kanyang mga pagsisikap sa paglilinis ay lubusan at kumpleto. Nagsimula siyang kuskusin ang sarili ng may pagmamahal kay Siris, masiglang ipinagyayabang na dahil ang bahay ay ganap ng malinis, siya ang perpektong maid sa pangarap ng bawat tao. Kumpiyansa si Yug na umaasa ng papuri mula sa kanyang amo para sa kanyang kahangahangang kakayahan sa bahay. Kinilala ni Siris ang kanyang kahusayan, higit sa lahat dahil desperado siyang iwasan na tuluyang masakal laban sa kanyang malaki at nakakabiglang figure. Matapos ang palitan ng salita, nagtanong siya ng may pag-aalinlangan kung maaari siyang payagang manatili sa bahay magpakailanman. Binanggit ang kanyang ipinakitang pagiging kapaki-pakinabang bilang kanyang pangunahing kwalifikasyon. Tinanong ng bida ang maid kung wala ba talaga siyang pagnanais na bumalik sa kanyang sariling nakaraang tirahan o bahay. Sinasadya ng dalaga na kunwari ay hindi niya nauunawaan ang konsepto ng isang bahay ng tao, pinanatili ang isang nakakagulat na seryoso at nakatuon na tono. Ang kanyang paliwanag ay naihatid ng may kakaiba at hindi likas na kabigatan, nagpapahiwatig ng pagkakahiwalay mula sa mga konsepto ng tao. Formal siyang nagdeklara na para sa isang nilalang na tulad ng halimaw, lungga lamang ang mayroon, hindi isang tiyak na bahay o tirahan ng tao. Pagkatapos na ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang mesensi ng pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagpisil at marahang pagkurot sa mukha ni Siris ng may mapaglarong tindi. Habang lubusang pinipisil ng kanyang mga kamay ang mukha ni Siris, sandali siyang tumahimik, ginamit ang maikling pagtigil upang tipunin ang kanyang mga iniisip at malalim na pag-isipan ang kanyang kakaibang kahilingan. Mabigat ang katahimikan sa kanyang pagmumuni-muni. Kalaunan, pinayagan siya ng bida na manatili, ngunit agad siyang nagbigay ng mahigpit na babala. Hindi siya dapat, sa anumang pagkakataon, payagan ng sinuman na matuklasan na isa siyang halimaw, dahil naninirahan sila sa isang abalang lungsod na puno ng ordinaryong tao. Binalaan niya na ang pagkabigong sumunod sa panuntunang ito ay magreresulta sa problema para sa kanilang dalawa. Agad na nagliwanag ang maid sa walang pigil na kagalakan at masiglang tiniyak sa kanya na mayroon siyang mahusay na kasanayan para sa epektibong pagtatago. Sa sandaling iyon, ang antas ng favorability ng sistema ay agad na umabot sa perpektong 100%.
at isang anunsyo ng sistema ang nagkumpirma na ang pagiging malapit sa kanya ay dinobol ang pagtaas sa kanyang kasalukuyang mga halaga ng istatistika. Halatang nagulat si Siri sa bigla at mahalagang digital na abiso na ito. Pagkatapos na ito, mabilis niyang pinaalalahanan ang bida na dahil tapos na ang kanyang gawaing bahay, oras na para gawin niya ang kanyang katumbas na papel sa kanilang kasunduan. Si Siris, na medyo nalilito pa, ay inosenteng nagtanong tungkol sa tiyak na papel na tinutukoy niya sa kontekstong ito. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaalala sa kanya ng kanilang kamakailang pagsubok sa dungeon, kung saan matapang niyang tinanggap ang maraming malalakas na hampas ng martilyo para sa kanya, isang aksyon na kumonsumo ng malaking dami ng kanyang panloob na mahika. Ngayon, kumpiyansa siyang umaasa na babayaran siya na ito ng doble ng enerhiyang mahika na isinakripisyo niya. Nananatiling pisikal na hawak ni Yug si Siris, at simple niyang tinanggap ang punto, kinikilala na talagang ginawa niya ang pangakong iyon at pararangalan ang kanyang kahilingan kaagad. Nakabigay na siya sa pagtupad ng kanyang bahagi ng kasunduan. Lumabas na ang bida ay lubos na sumang-ayon sa kaayusang ito, isinasaalang-alang na ang pagiging malapit sa kanya ay magdedouble din sa kanyang pisikal na lakas, isang mahalagang kalamangan na magiging sobrang handi para sa kanilang hinihingi, paparating na paglalakbay. Ang pangkalahatang sitwasyon ay parang isang kapaki-pakinabang, win-win na resulta para sa parehong individual. Samantala, ang kasunod na eksena ay nakatuon sa determinado na sekretarya, na aktibong nagmamaneho ng kanyang sasakyan habang mahigpit na may hawak na isang mahalagang opisyal na sobra. Nakatuon siya sa kanyang destinasyon at gawain. Malinaw na inaasahan niyang makarating ng mabilis sa tirahan ni Siris upang personal na ihatid ang kanyang pommel na abiso sa promosyon. Isang mahinhin na ngiti ang nakita sa kanyang mga labi, dahil alam niyang malapit na siyang dumating sa bahay na ito. Pero, ang lalaking pinag-uusapan, si Siris, ay nasa kalagitnaan ng pagiging sapilitang hinubere ng kanyang mga damit ng kanyang maskulado at napakalakas na maid. Ang sitwasyon sa kanyang bahay ay medyo magulo. Kinukuskus ni Yug ang kanyang mga kamay ng mapanukso laban sa kanyang mabilis na nailantad at hubad na katawan, nagkokomento ng may kasiglahan kung gaano talaga kahanga-hanga ang kanyang pangangatawan. Halatang nagpupumiglas si Siris laban sa kanyang malaking lakas at paglapit. Nagsimula siyang lumapit ng mas malapit sa kanya, ang kanyang isip ay kinakain ng matindi at halos primal na pagganyak upang lumapit pa sa kanya. Ang kanyang panloob na compulsion ay nagiging hindi mapigilan. Binuksan niya ang kanyang bibig, inilalagay ang sarili sa kahandaan para sa susunod na yugto ng kanyang aktibidad. Ang kanyang matinding pagnanais ay napakalaki kaya't halos pakiramdam niya ay gusto niya itong lubusang lumunin sa isang malakas na kagat. Kasabay na ito, habang binuksan niya ng malawak ang kanyang bibig, nagsimula siyang pisilin ang kanyang laman, na nagdulot sa kanya upang maglabas ng malakas na ungol na maaaring nakuha sa matinding sakit o matinding kasiyahan. Nananatiling malabo ang tunay na kalikasan ng tunog. Ang system window sa kanyang display ay biglang nabaliw sa mabilis na mga abiso, nag-aanunsyo ng host ng matatamis na statistical boost na mabilis niyang natatanggap. Ang mga pakinabang ay malaki, ang defense ay tumaas ng 2,400, ang agility ng 3,200, at ang attack power ng 3,600. Habang nagpapatuloy ang matinding aksyon, ang buntot ni Yug ay biglang tumuro ng tuwid pataas, isang malinaw na pisikal na tanda ng kanyang matinding pananabik at panggigigil sa panahon ng patuloy na aktibidad. Ipinahiwatig ng kanyang wika ng katawan ang kanyang mataas na emosyonal na estado. Kasabay na ito, ang maid ay nakaramdam ng lubos na kasiglahan at pinasigla ng matinding kapangyarihan na mabilis na umaagos sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya pinahinaan ang kanyang presyon at nagpatuloy sa sapilitang pagpisil sa kanya. Kasabay na inanunsyo ng sistema ang isang malaking bilang ng stat boost, na partikular na nagpapataas ng kanyang concentration, perception, stamina, at magic levels. Nagreklamo si Siris habang mas mahigpit siyang hinahawakan, malinaw na ipinapahayag na ang tumataas na presyon ay nagsisimula ng magdulot sa kanya ng malaking pisikal na sakit. Ang tindi ay nagiging hindi na matitiis.
Sandali siyang naglabas ng kanyang hawak at gumawa ng ilang kakaiba, halos guttural na tunog, na nagpapahiwatig ng isang maikling pagkaligta sa kanyang focus o control. Ang kanyang concentration ay panandaliang nasira. Matapos niyang maglabas ng isa pang malaking ungol, sa pagkakataong ito ay tiyak na dahil sa sakit. Mabilis niyang pinalambot ang kanyang hawak at nagbigay ng isang taos-pusong paumanhin para sa labis na pagkasabik. Ipinaliwanag niya na pansamantala niyang nakalimutan ang sarili niyang malaking lakas. Halatang medyo nainis si Siris sa masakit na pagkakamali. Bigla, malakas na tumunog ang doorbell sa harap, na nagdulot kay Siris upang magtaka ng may bahagyang gulat kung sino ang posibleng bumibisita sa kanilang bahay sa kritikal na sandaling iyon. Ang panghihimasok ay ganap na hindi inaasahan. Agad na nagtaka si Hugh kung may dumating sa kanilang ibinahaging bahay. Tumpak na tinukoy ni Siris na ang bisita ay ang sekretarya, na dumarating ng tumpak sa oras upang ihatid ang kanyang mahalagang abiso sa promosyon. Ang sekretarya ay nasa kabilang panig na ngayon ng pinto, patuloy na kumakatok. Mabilis niyang inutusan si Hugh na itago agad ang sarili sa maikling panahon hanggang sa umalis ang sekretarya. Una, tumutol si Hugh sa utos ngunit sa huli ay pinili niyang itago ang sarili ayon sa itinagubilan. Nang siya ay tuluyang wala sa paningin, maingat na gumalaw si Siris patungo sa pinto upang buksan ito, dahil ang sekretarya ay patuloy pa rin sa pagpindot sa doorbell. Kailangan niyang sagutin ito ng mabilis. Binuksan niya ang mekanismo ng pinto at maingat na binuksan ito ng bahagya lamang. Sa maliit na puwang, makikita ang kapansin-pansing takong ng sekretarya na nakaposisyon sa labas sa welcome mat. Sa wakas ay binuksan niya ng buo ang pinto at nakita ang sekretarya na nakatayo ng maayos doon. Nag-alok siya ng isang mabilis na paliwanag na naligo lang siya, at magalang siyang hinilingan na huwag pansinin ang kanyang kasalukuyang shirtless na hitsura. Magalang siyang sumagot na hindi niya pinansin ang kanyang hitsura. Gaya ng inaasahan, formal na inihayag ng sekretarya ang kanyang matagumpay na promosyon sa kapitan at pisikal na iniabot ang opisyal na identification card at ang abiso sa promosyon. Ang kanyang tungkulin ay natupad ng tumpak. Nagpapasalamat siyang tinanggap ang mahahalagang dokumento, at nag-alok din ng sekretarya sa kanya ng sariwang prutas na maingat niyang dinala. Binanggit niya na hindi siya sigurado sa kanyang personal na mga kagustuhan, kaya bumili lang siya ng iba't ibang prutas. Muli, taos-puso siyang nagpasalamat sa mabait, mapagbigay na kilos, lalo na't ganap na naubusan siya ng supply ng pagkain sa bahay, at ang dahilan ng kanyang kakulangan ay malinaw sa kanya. Sa likuran, ang buntot ni Hugh ay makikita na bahagyang sumisilip mula sa isang kalapit na silid. Masusing nakikinig si Hugh sa buong pag-uusap na nagaganap sa may pintuan. Kinilala niya ang tinig na nagsasalita bilang malinaw na pag-aari ng isang babae, kinukumpirma ang kanyang mga hinala. Samantala, bahagyang namula ang sekretarya at sinabi sa bida na huwag siyang mag-atubiling tumawag sa kanya para humingi ng tulong sa anumang oras na kailangan niya ng tulong. Muli niyang sinabi na sabihin lang ni Siris sa kanya kung may kailangan pa siya. Naging napakalinaw na si Hugh ay malalim na hindi masaya na makita ang kanyang amo na nagiging chummy at pamilyar sa sekretarya. Kaya naman, popsyal siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at doon mismo, inilagay ang sarili ng direkta sa likod ng nakangiting si Siris na nakikipag-usap sa sekretarya. Ang bibig ng sekretarya ay bumaba sa ganap na pagkamangha nang bigla niyang makita ang isang mataas, matibay na babae na nagtataglay ng isang pares ng nakakabiglang bundok na mukhang kayang humarang sa anumang paparating na bagyo. Siya ay lubos na nalilito tungkol sa pagkakakilanlan ng nakakagulat na figure na ito. Agad na natulala ang bida nang makita siyang lumabas at malakas na nagtaka kung bakit nagpa siya si Hugh na mag-isa na iwanan ang kanyang itinalagang pinagtataguan. Ang kanyang pagsuwe ay parehong nakakagulat at nakakainis. Pero lalo siyang nagulat, dahil matagumpay siyang nagkaroon ng isang kumpletong anyo ng tao, nagpapakita ng isang perpektong panlabas na pagbabago. Malawak at kumpiyansang nakangiti si Hugh kay Siris, nalulugod sa kanyang mga pagsisikap. Agad siyang nagsimulang yakapin muli ito ng may labis na pagmamahal, ipinakikilala ang sarili sa sekretarya bilang kanyang masigasig na kapatid.
Pagkatapos, humingi si Yug ng kumpirmasyon ng gawa-gawang relasyon na ito mula sa kanyang tinatawag na kapatid. Si Siris, na lubos na natalo, ay simpleng tinanggap ang kanyang kapalaran at kinumpirma ang kanyang deklarasyon ng may nagbitiw na, oo. Habang si Yug ay nagiging sobra-sobra ang pagmamahal at pagka-lovely-dovey, paulit-ulit na hinahalikan siya sa buong mukha, ang sekretarya ay naging halata at matindi ang selos. Lubos siyang namula at malinaw na naiinis sa intimadong tanawin na kanyang nasasaksihan. Sinunggaban niya pabalik ang mga prutas na magalang niyang dinala bilang regalo, at tulad ng isang tunay na, nagngingit-ngit siya sa pagkadismaya. Si Yug, na walang pakialam, ay pinanatili ang kanyang mahigpit na hawak sa katawan ni Siris. Galit na sumigaw ang sekretarya ng inis na, paalam, at mabilis na umalis sa lugar, mabilis na lumayo mula sa pintuan sa harap. Ang kanyang pag-alis ay pinaspusan ng malalim na selos at pagkadismaya. Ipinagpatuloy ni Yug ang kanyang mapagmahal at masigasig na pagdadaldal at ipinaliwanag kay Siris na kaya niyang magsagawa ng kaunting mahika ng pagbabagong anyo, na lalo lang nakainis sa kanya dahil ang paghahayag ay nangangahulugang muli silang naubusan ng pagkain. Ang kanyang mahika ay nalutas ang isang problema ngunit lumikha ng isa pa. Sa isang malaking pag-aalinlangan, itinapon ng sekretarya ang lahat ng prutas na dinala niya ng direkta sa isang basurahan. Siya ay malinaw na tunay na nadismaya at kinain ng matinding selos sa nasaksihan niya. Pagkatapos na ito, ipinakita ang bida na maingat na nagsuot ng kanyang buong, protektibong baluti. Naghahanda siya para sa isang seryosong ekspedisyon. Nagsimula siya sa maingat na pagsusuot ng kanyang mabigat, matibay na botas, sinisigurado ang mga ito ng mahigpit para sa hinihingi na paglalakbay sa hinaharap. Ang hakbang na ito ay sinundan ng pantay na mahalagang aksyon ng pagsusuot ng kanyang protektibong guwantes, sinisigurado na ang kanyang mga kamay ay ganap na nasanggalang. Habang nakatayo siyang handa sa pintuan sa harap, binigyan niya si Yug ng isang napakahalagang, tiyak na gawain na kailangang tapusin. Kailangan niyang gamitin ang kanyang kakayahan na magbagong anyo sa isang tao, lumabas at bumili ng sapat na supply ng pagkain, at tiyakin na ganap siyang hindi mahuhuli o matutuklasan bilang isang halimaw. Tiniyak niya sa kanya nang may kumpiyansa na matagumpay niyang tatapusin ang kritikal na gawain. Sa kanyang mga tagubili na naihatid, umalis na siya, ipinapakita ang kanyang tigas ng loob na hanapin ang mailap na si Azeroth, anuman ang personal na halaga. Nagtataglay siya ng isang nag-aapoy na aura, na nagpapahiwatig ng kanyang napakalaking determinasyon at kahandaang makipag-ugnayan kaagad sa labanan. Habang bubuksan na niya ang pinto, ang paggalaw na ito ay hindi inaasahang napigilan ng isang bagay na nakaposisyon sa labas mismo sa sahig. Nang sinadya niyang buksan ang pinto upang tuluyan ng umalis, nakita ng kanyang mga mata ang isang hindi inaasahang bagay na nakahiga sa lupa, isang karaniwang papel na bag. Lumabas na iyon ang eksaktong mga prutas na nakita niya kanina, kasama ang isang maliit na nota na may nakatutuwang ekspresyon na, "Emph," na iginuhit dito. Talagang nalito si Siris kung bakit may note na inilagay ng direkta sa ibabaw ng fruit bag. Agad na naging malinaw na ang maalalahanin na kilos ay isang lihim na alay mula sa sekretarya. Binasa ni Siris ang pangunahing note, at mayroon ding isang kaibig-ibig at cute na nakasulat sa likod ng papel, na nagsasaad, "Please don't be mad at me for earlier."